Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara Azure Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa update at ayuda ni Kim and Paolo Avellino na pinost sa social media mga kakimpaw kanina. And syempre, ang mata po ng mga seniors na lumilinaw pagdating kina Kim and Paolo pero ang suklay sa kanila hindi na makita-kita. Sa ibang bagay ay napakalabo. Mayroon na naman pong napansin. So pag-usapan nga natin yan at alamin mga kakimpaw. Pero bago tayo magsimula, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag-i-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hanggang sa Kimpaw. Maraming salamat! So, welcome back po agad sa ating channel mga kakipit. Tumako naman tayo sa pagbabasa ng komento ng ating subscribers. Bilang pasasalamat po sa walang sawang sa pagsupport at pagtutok sa ating mga balita. So, narito ang comment na napili natin basahin for tonight. Shoutout po at magandang gabi sa inyo, Miss Maria Otman. Sabi niya rito, Kim Chu, huwag kang pumayag sa role mo dyan sa movie ninyo ni Paolo. Hindi bagay sa'yo. Lumalabas na hindi ka kasama sa istorya ng A Perfect Marriage. Bakit naman? Parang sa kanya nga po nakatutok yung istorya eh. Parang ikaw ang nagbigay ng A Perfect Marriage sa isang mag-asawa na hindi magkaanak dahil ikaw ang magdadala sa iyong sinapupunan ng baby na hindi mo pag-aari at para ibigay sa mag-asawa na hindi magkaanak. At ikaw ang magbibigay ng perfect marriage sa mga mag-asawa at hindi ka parte doon. Lumalabas na wala kayong love story ni Paolo sa movie. Iba ang ka-love story ni Paolo sa movie at hindi si Kim Chu. Parang ang role ni Kim Chu dito ay isang baby maker. Kaya please lang Kim Chu, huwag kang pumayag sa role mo as baby maker sa movie. Hindi bagay sa'yo. Maraming babati ko sa movie na yan dahil hindi maganda ang role mo dyan. Lalabas na parang pangalawang bidang babae ka lang. Uy, wala pa namang nilalapag madam. Diyan sa walang ang istorya ng love story ninyo ni Paolo sa movie dahil hindi sa inyong dalawa ang takbo ng istorya. Kaya pala gustong-gusto ni Paolo na mapasama si Maha sa movie dahil sila ang lalabas na mag-asawa at ikaw Kim Chu ay parang pangalawang babae ka lang sa movie at hindi pa pinaalam sa iyo na kasama si Maha sa movie. Kaya natural, nagalit ka kay Paolo. Alam mo Kim Chu, ngayon pa lang, mag-isip-isip ka na ng mabuti. Huwag kang paka-PANGA kay Paolo 2 times. Gamitin ka lang niya para magkayaman siya, para lalong umangat ang career niya at ang napupuna ko kay Paolo, walang balak yan mag-asawa. Ginagamit ka lang niya para matupad ang pangarap niya na yumaman at pag natupad na niya yon at gagawa na yan ng alibay para mahiwalay na siya sa tandem niyo. Si Paolo, wala pang balak mag-asawa yan sa totoo lang. Kontento na siya sa kung sinong babae ang matitikman niya. Masaya na siya sa sarili niya na wala siyang karelasyon na pananagutan. At talagang nag-e-enjoy siya sa ganyang attitude niya. At isa pa, karamihan sa mga model na starlet ay kilala si Paolo Avellino dahil madalas siyang nagha-hangout kasama ang mga kaibigan niya na ng showbiz, kaibigan sa motor, random at madalas silang may kasamang mga model na starlet. Nagbabanding sila madalas. Kaya si Paolo, kinagigiliwan niya ang pagha-hangout dahil iba't ibang babae nakakasama nila.
ng mga kaibigang non-showbiz. Yung mga babaeng, mga model na starlet. Kaya worried ako, Kim Chu. Sana 100 times mag-isip siya ng mabuti hanggat maaari. Unti-unti na niyang ilayo ang sarili niya kay Paolo bago pa niya pagsisihan sa bandang huli. Ayan, grabe, napakahabang komento mula po kay Maria Otman. So, patungkol ito sa movie nila Kim and Paolo, and ayon sa kanya, ay parang baby maker nga, no, si Kim Chiu. Pero alam niyo, sa totoo lang, wala pa naman pong istorya, wala pa namang teaser, wala pa namang trailer na nilalabas ang Quantum Films, si Kim, si Paolo, ang ABS-CBN, para masabi na po natin kung ano ang magiging karakter ni Chinita Princess dito. Well, mga theory pa lang po yan. Siguro may nabasa kayo na ganun ang magiging role ni Kim. Pero sa totoo lang, madam, mga ano pa lang yun, rumors and theories sa kung ano ang magiging takbo ng istorya. May kanya-kanya nga tayong theories tungkol dyan eh. So hanggat wala pa pong trailer, wag natin pangunahan. Saka alam ni Kim yan, kung siya po ay parang extra lang. Papayag ba naman siya, di ba mga kakimpaw? Movie niya, tas mukha lang siyang extra. Aba, nag-iisip din ba ang production? Kung ayaw nilang makancel at ma-call out, di ba, ng milyon-milyong fans, ay igihin nila mga kakimpaw. Pero pwede rin naman po yung sinabi niyo, Ma Maria Otman. Pwedeng ganun ang istorya nga, maganda. Nakikita ko na maganda yung istorya. Pero nakikita kong plot twist dito, mas magugustuhan ni Pao si Kim, ang baby maker. And magkakaroon sila ng affair, mga kakimpaw, parang gano'n. Witsuri lang to ha. Naiisipin nga nila na totoong pamilya nila yon. Siyempre, anak nga nilang dalawa, di ba? Since siya po yung baby maker. Pero, what about the real wife? So, nabubuhay sila sa ilusyon na totoong pamilya nila yan. Technically, pamilya naman talaga, di ba mga kakimpaw? Pero, sa papel, hindi. So, maganda nga kung ganun yung story mga kakimpaw. Pero, hindi naman siya magmumukhang pangalawang ano lang, or supporting cast lang. Siya pa rin yung bida. Sa kanya pa rin tatakbo yung kwento mga ka-KP. Basta, nagkakagulo tayo dito mga kakimpaw. Intayin na lang po natin. Kaya maganda talaga itong palabas sila Kim and Paolo. Tingnan nyo, napapaisip po tayo. Pinag-uusapan na talaga natin. Kasi nga, title pa lang, di ba? Nakaka-hook na talaga as in. Tapos dagdagan pa ng promotional photo. So, ayun, mabulaga na lang tayo sa December 25 mga kakimpaw. And about naman sa sinasabi ninyo kay Paolo Avellino, grabe naman. Ang dami nyo namang kwento kay Paolo na para bang kilalang kilala nyo ang buong pagkatao ng isang Paolo Avellino na para bang lagi kayong kasama na isa kayo sa mga friends na nakaka-jamming ni Pao. Kasi sa totoo lang, si Pao po ay laging si pauwi. Di ba nga, pag meron po yan na event sa isang lugar, kahit madaling araw, basta pagkatapos niyang kumanta ng kanyang performance, uwi na agad yan si Pao. Hindi po siya nagtatagal, kasi nga, laging si pauwi yan. Yung sabi niyong hilig mag-jamming sa kanyang mga friends with the Starlet Girls. Baka naman, hearsays nyo lang yan. So, wag po tayong ganyan kay Paolo. Bigyan po natin siya ng chance. At saka kung mahal natin si Chinita Princess, diba, mga kakipi, magtitiwala po tayo, mga kakimpaw, sa kanya at susuportahan kung sino ang mahal niya, mga kakimpaw. Samantala, dumako naman tayo ngayon dito sa pictorial ni Chinita Princess. Grabe, sobrang ganda nga ni Chinita Princess dito. And ito yung gusto ko na naayos kay Kim. Yung super straight hair, mga kakimpaw, light makeup. Kasi super pretty talaga niya. And para po ata to sa kanyang IMDC Awards. Sabi nga dito, I am so proud of my A-lister baby. Ganito dapat ang celeb. Dapat may X factor. Idol worthy. Taasan nyo standard nyo.
Sorry, feel ko magyabang eh. Hashtag Kim Chiu. Abay talaga naman pong kayabang-yabang ang isang Kim Chiu, di ba? Ang ating pong idol, ang ating queen. Kung ganyan naman talaga kaganda. May X factor naman talaga, mga kakimpawa. Kaya excuse me na lang po sa kanila, tabi-tabi. Charot. Anyway, dumako naman tayo ngayon sa pinaka-sentro ng ating update ngayong gabing to, mga kakimpaw. And ito nga po ay pumapatungkol dito sa post ni Paolo Avellino sa kanyang social media account. Yes, mga kakipi. Kasama nga po sa mga larawan na pinost ni Pao ay ito pong picture niya na mayroon nga pong bit na bag. Ayan o, dalawang bag, mga kakimpaw, tote bag, isang pink at isang white na para po bang papunta ng laundry shop ang peg ni Paula Avellino. Umuulan, parang tarantang-taranta si Paula Avellino. And syempre, hindi po maiwasang isipin nating lahat na ang isa po dito ay kay Kim since color pink, mga kakimpaw. Favorite color ni Kim ang pink, diba? Kaya niisip nila na itong isang bit-bit na Pao na, na bag ay kay Kim. Ganyan po niya alagaan at itrato si Chinita Princess, mga kakimpaw. Nagsisilbing alila mga kakipi. Nagiging alila, instant alila ang isang Paolo Avellino. Sabi nga dito, kaya daming inggit na basher ang isang Kim Chinita. Aba, kung ganito ba naman kapogi ang taga-bitbit na Diyosawa, aba, manghihinayang talaga ang dating ex at mga fans ni Mata na ayaw pa mag-move on. Hoy, move on na kayo. Masaya na sila sa mga buhay nila, oh. Hashtag Kimpaw. Grabe nga naman talaga po. Kapogi ng isang Paolo Avellino. Pogi ng taga-bitbit ni Kimi, no? And he don't care, mga kakimpaw, basta para sa kanyang prinsesa. Samantala, next topic naman tayo, mga kakimpaw. Ito nga po pumapatungkol dito po sa tatlong naka-love team ni Chinita Princess in her 20 years in showbiz. So makikita nyo nga po dito, ang first ka-love team ni Kim, of course si Gerald, ang Kim Emerald, then Kim and Sian, then Kim and Paolo. So tatlo pa lang pala, no, mga kakimpaw in 20 years. Kasi si Kim ay puro solo projects na mga kakimpaw. Kaya-kaya kasing dalhin ni Kim ang kanyang sarili without love teams talaga. So ayan, na after 20 years, mga kakimpaw, kay Paolo ang bagsak niya. And ngayon nga, mga kakimpaw, tinali na siya ni Paolo Avellino at hindi na pinakawalan pa. Kasi si Pao yung tipo ng taong hindi nga po nagtatagal. Ayaw niyang nakukulong sa sa love team. Pero pagdating kay Kim, tinali na talaga niya yung sarili niya, mga kakimpaw, kay Chinita Princess. And sana nga, last na to. Sabi nga dito, Kim Chiu nakatatlong love team na sa 20 years sa showbiz. Sa unti nga po niyan Kim, sana last na to. Last na talaga, Kim. And Kim na kayo ni Paolo. So kayo guys, anong inyong masisay tungkol dito? Comment ka lang dyan sa baba. And hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa pakikinig. And kita-kits po muli sa mga susunod nating chika. Ingat po palagi.